si Saldico muna. Dating Congressman Ito na si Saldico mukhang i-issuean na naman po ng subpoena. Makulit ayaw lumabas. No, ayaw magpaliwanag. Baka naman may nagsasabi at may nag-iisip pa na yung sila Mark Ramos o yung ibang mga vlogger na sumusuporta kay Bongbong Marcos pinagtatanggol itong si Saldico. Nako po. Isa nga ho tayo sa nagsasabi na umuwi na si Saldico at harapin at sagutin yung mga sinasabi tungkol sa kanya. Miski ho si House Speaker o dating House Speaker Romualdez, pinapauwi din siya. Pati po yung ibang mga kongresista, pati po si Sandro Marcos, pinapauwi po siya. Mga bossing. At karamihan ng mamamayang Pilipino, hinihintay ang pag-uwi niya para ipaliwanag yung mga issue sa kanya. Pakinggan ho natin. magsasagawa nga po o magpapadala raw ulit ng panibagong subpoena ang Independent Commission for Infrastructure kay dating Congressman Saldico para siya ay dumalo sa mga pagdinig upang nga sa manumali ang mga flood control projects. Hindi kasi dumadalo Di po ba? Tingnan nyo naman po si Martin Romualdez. Pagkaimbita, punta agad. Mediobra. Bakit sikap ninyo lang ang lagi mong binabate? Ikaw naman, mediobra. Ano ka pa? Nagtampo ka pa? Huwag ka na magtampo. Yan, shout out po sa inyo, madam. Ngayon, nakita natin si Martin Romualdez, isang imbitahan, punta na agad. Ano sinabi niya? Maaaring bumalik pa siya dito at makikipagtulungan. Sabi ni Dan Reeve, 31, baka walang pamasahe, Boss Mark. Hindi Biruin mo yung bilyon-bilyon na issue sa kanya. Ano po? Walang pamasahe. At saka merong mga vlogger o merong mga social media personality na tinatrack si Saldico. Yung isang beses nga ang pinapakita nila doon na si Saldico daw mga kababayan, pumunta ng Singapore. Sabi ko, ano kaya yan? Pauwi na si Saldico? Pero wala pa. Hanggang ngayon, hindi pa din Di ba? Projects. Una na siyang pinadalhan ng subpoena para dumalo sa pagdinig noong October 14 pero hindi siya sumipot. Sabi ni Ma'am Leticia Cortez, paanda rin ng Interpol kay Saldico. Tumatagal na iyang pag-uwi. Baka sa mga susunod na pagpapatawag at pagpapadala ng mga subpoena, baka yan na po yung mga Pero alam ko kailangan ng kailangan ng talagang lehitimo na warrant of arrest para makialam na yung Interpol. Setyembre nang rekomenda ng ICI sa Ombudsman ang pagsasampa ng kasong graft, malversation at falsification charges laban kay Go at iba pang opisyal ng Department of Public Works and Highways na sangkot-umano sa umano'y anomalya sa flood control project. Biruin mo, ayan Isipin na lang mga kababayan, isipin na lang natin. Kung lahat ng proyekto na yan na inihihingi nila ng budget at talagang nangyayari, nagagawa. Ang ganda, panigurado ako, ang ganda ng Pilipinas, mga bossing. Panigurado ako, talagang masasabi na hindi tayo third world country. Di ba? Wala Nakita nyo, ang dami na mga proyekto na inihingi nila ng pondo, ng budget, pero hindi nailabas at hindi nagawa. Mga kababayan. Yung iba, substandard pa, kaya mga madaling masira. Yung iba, talagang ghost project pa. Yung iba, gawa na dati, substandard na yung pagkakagawa, inihihingi pa ulit ng budget. Di ba? Sabi ko, ang ganda siguro ng Pilipinas kung lahat yan ay naging makatotohanan, hindi naging ghost. Dati nang itinanggi ko ang aligasyon na suspend daw si Go base sa huling impormasyon ng kinaroroonan nito. Nasa Spain naman niya yun. Mukhang hindi naman titigilan ng ICI yan, mga kababayan, mga boss chipamo, sir. Ngayon, doon naman po sa opisina ng Ombudsman, mga bossing. Sa opisina naman po ng Ombudsman, mga kababayan, ito po ang balita. 200, higit 200 appointees doon sa opisina ng Ombudsman, mga bossing, pinagsasubmit
ng courtesy resignation ni Congressman, ni Ombudsman Boying Remulla, mga bossing. 0 followers siya si Tebes, manawagan siya sa mga kosa niyang nakalaya. Wala sanang masyadong problema, Boss Mark. Oo. Kung lahat po talaga yan na hiningi nila ng budget, tinupad nila, na ginawa nila yung mga proyekto na yun. Pakinggan ho natin si Boying Remulla, mga kababayan. In the office of the Ombudsman. Ah. And unfortunately, last July, there were 204 new hires in the office of the Ombudsman. And I will ask these 204 people to reapply kasi may 6-month probationary period. I will start asking. Kumbaga para masala nila, eto, may bahid ka. Sige, tanggap ang At least, di ba, maganda yung pagkaka-exit nila doon sa ombudsman ho, mga bossing. Maganda yung pagkaka-exit nila. Nag-resign ako. Hindi ako tinanggal. Di po ba? Mukhang madami din pong kailangan linisin doon sa opisina ng ombudsman, mga kababayan. At unang-una nga na ginawa, nalininis ho, mga boss chief amo, sir. Alin? Yung yung pagharang nila sa salin. Yung pagtanggal nila doon sa salin na hindi pwedeng makita ng publiko basta-basta yung salin ng mga politiko. At ginawa ho yan nung panahon ng kakaupo pa lang ng dating Pangulong Duterte with Martires ho, na dating ombudsman. Yun po agad ang ni Boying Remulla. Kaya madami po sa mga politiko, mga boss chief amo, sir, ang nangangatog ang tuhod diyan po sa pagbubukas ng salin. Baka sinasabi ng iba, nako, wala na yan, dinoktor na yan, salin na yan, etc., etc. Hindi nilagay lahat yung salin. Alam nyo po ba na kapag yung salin, dinoktor mo, hindi mo sinabi yung katotohanan, sworn statement yan. May pananagutan ho sa batas yan. At alam ko, kapag nahuli ka, na mali ang mga pinaglalagay mo dyan, hindi ka na pwedeng tumakbo ulit. Hindi ka na pwedeng makaupo ulit sa panibagong posisyon sa gobyerno. Kaya hindi basta-basta po yung pagbubukas ng salin, mga bossing. Ako, Boss Mike, inaabangan ko, sino kaya mauuna sa makulong si Zelda? Baka si Chavit. Hey, joke lang. Biro lang, baka magalit si Chavit sa atin. Them to reapply. Lest they become they be treated as midnight appointees. Ako naman in good faith yan. I hope they're all in good faith also. They can reapply. And some of them to probably hand in courtesy resignations just to show good faith. Kasi yun talaga ang gusto natin, di ba? You don't want to be arriving in a place tapos lahat ng empty seats na expect mo ng mga para sa mga kasama mo na fill up lang bigla. Hindi naman dapat gano'n, di ba? So marami kasing yung parang considered as para midnight appointees. So we have to work that policy. Yung mga midnight appointees, malabo na yan. Pero yari sila. Boss Mike, ready na yung boarding house ng mga akusado sa flood control corruption, sabi ni Sok Lucen. Nakita ho natin yan. Ano po? Nakita po natin yan, mga kababayan. At ilan po? Parang 70. 70 ba yung mismong bilang? Sandali lang. Meron tayong ibinlog niyan kahapon, no? Sinabi doon ni Boying Remulla kung ilan yung posible na sasabit sa ano pa lang ho, mga kababayan. Sa, ano tawag dito? Conflict of interest pa lang ho, mga bossing. Kung di ako nagkakamali, nasa 70. 751? Hindi, saan ba yun? Nandito Higit 200, ayan yung ngayon natin. Boying Remulla. Eto ho, nakita ko na, mga kababayan. Eto. Saan ba yun? Ayaw lumabas. Eto ho, mga kababayan. Baka, nagpapadasal na ho, mga boss chief amo, sir, baka malapit na siguro. Hinihimas na yung ulo. Baka malapit na po yung ICC. Hindi ko makita Pero nasa 70 yata, mga boss chief amo, sir, yung posible na mga mauna doon sa loob ng kulungan na yon. Anyway, mga kababayan, para po doon sa hindi pa alam kung nasaan yung Birahan PH, ito po yung itsura ng ating Birahan PH na channel. Ayan po, na meron na, kung di ako nagkakamali, ilan na ba yung natin sa Birahan PH?
Magli-5,000 na ho. 4,670 plus na ho yung subscriber sa 7 araw pa lang ha ng Birahan PH. Pakisuportahan, pakisubscribe, and pakilike tuwing alas 12 ng madaling araw. Yan po yung time natin dyan sa Birahan PH. Mga Boss Chief Amo Sir, pakisubscribe para lagi kayong ino-notify ni YouTube. At maraming salamat at magpapaalam na po ako. God bless po sa ating